Kahirapan, iyan ang isa sa mga tinitignang dahilan kaya may mga insidente ng pang-aabuso ng mga lalaki sa kanilang asawa. Lumalabas sa National Demographic and Health Survey ng gobyerno na isa sa 5 babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak. Ayon sa National Anti-Poverty Commission o NAPC, mas mataas ang insidente ng pang-aabuso sa mga babaeng mula sa mahirap na pamilya at mahihirap na rehiyon tulad ng Caraga, Soc-Sargen at Eastern Visayas. Pwede ito emotional, physical, at saka psychological violence. Kung dumaranas ka talaga ng matinding kahirapan, ano na yan, lagi kang stress. Yung family, laging stress, wala kang makain. Kaya merong, nagkakaroon ng tendency, lalo na meron pa rin naman macho, thinking sa marami rin mga kalalakihan, yung kumbaga deadly para sa kababaihan. Ayon sa NAPC, hirap din umalis sa mapang-abusong relasyon ang mga babaeng umaasa sa kanilang mga asawa. Mahirap din makakuha ng trabaho sa ganong sitwasyon. Kaya, titiisin na lang. Aminado ang NAPC na malaki ang problema ng kahirapan at konektado rin ito sa karahasan laban sa kababaihan. Kaya importanteng matalakay ito ng gobyerno. Pero kailangan talaga na masolusyonan yung matagal ng problema natin sa kahirapan. Kasi ito ang nagtitiyak, nung economic empowerment ng mga kababaihan. Dagdag pa ni Secretary Maza, maaaring lumapit ang mga kababaihang na abuso sa mga help desk ng barangay o mga women's rights organization upang magsampa ng kaso laban sa kanilang mga kinakasamang ng aabuso. Christine Sabilio, ABS-CBN News. Pag-usapan natin yung inyong napanood na video. Sige, tungkol saan yung inyong napanood na balita. Sige, part 2. Okay, pang-aabuso ng mga asawang lalaki sa kanilang asawang babae. Okay, ayon din sa survey, ano yung mga bahagdan na inyong napansin o pumukaw sa inyong atensyon ng mga percentage or bahagdan doon sa survey? Sige nga, sino ang nakakuha ng mga bahagdan na binanggit doon sa survey? Sige, ito. Ayan, isa sa 5 babae na may pamilya, may asawa ay nakakaranas ng pang-aabuso. Okay? At sinabi dun sa survey na kadalasan yung mga babaeng ito ay mula saan? Anong klase ng pamilya? Ayan, pinakamahihirap na pamilya. Bakit kaya sa palagay nyo ay nanggagaling sa pinakamahihirap na pamilya ang mga naaabusong babae? Sige, bakit? Bakit kaya galing sa pinakamahihirap na pamilya? Sige, ito. Stress dahil sa kahirapan. Ano pa? Sige, ito. Ayan, kakulangan sa pera. Walang pera ng babae. Ano pa? Sige, ito. Ano pa? Okay. Alam lang siya, gutom. Kaya nagkakaroon sila ng yung mga problemang ito ay nagiging konektado. Bakit sila nakakaranas ng pang-aabuso? Sige, so mamaya pag-usapan pa natin ang ilang mga dahilan. So, titignan natin kung ang mga dahilan ba na binanggit ko kanina ay may panglayan sa tauhan na nakalakay na rin naman natin noong nakaraan. Meron na ba kayong ideya kung sino tauhan ang ating nilalakay dito? Meron na ba? Okay, sige, subukan natin. Ang ating
paititito nito at huwag kalimutang magsulat sa notepad. Tahimik ang bayan sa gitna ng kadiliman. Payapa silang nagsitulog upang pagsapit ng umaga ay magsipagsimba upang magtamo ng indulhensya. Ngunit si Sisa ng gabi niyon ay isinta. Nakatira si Sisa na ina ni na Basilio at Christine sa labas ng bayan. Ang kanyang asawa ay isang lalaking walang pakialam sa buhay, palaboy-laboy at sugarol. Bihirang-bihira itong pumubi sa kanilang bahay. Wala rin itong pakialam sa mga anak. Minustay niya ang kaunting alahas ni Sisa para sa pagsusugal at nang maubos na ito'y sinasaktan pa ang asawa. Ibang si Sisa sa pagmamahal sa kanyang asawa at nakahandang magtiis at tangisan ang kanyang asawa. Nang gabing yaoy, inaasahan niya ang pagdating ng mga anak. Bumili siya ng ilang isdang tuyong idaragdag sa ulam ng mga anak. Namitas ng sariwang kamatis sa kanilang bakuran. Nang hingi ng timbang na usa at isang hita ng patong bundok kay Mang Casio. Nagsaing siya ng maputing bigas na pinag-ipunan niya para sa kanyang mga anak. Hindi inaasahan ni Sisa ang pagdating ng kanyang asawa at inubos ang mga pagkain inilaan niya para kina Christine at Basilio. Umalis muli ito pagkakain at nagdinig ipagtira ng piso sa sasahuring kwarta ni Basilio. Nagaiyak si Sisa at nang maalalang darating ang kanyang mga anak, pinahilagad ang luha sa kanyang pisngi. Muling nagsaing at tinihaw ang nalalabing tatlong tuyo. Narating silang pagkagapatong sapagat malaya ang kanilang panggagalingan. Inip na si Sisa sa paghihintay sa mga anak. Upang aliwin ang sarili ay minsan siyang umawit ng mahina. Isang asong itim na kanyang pinapon ang dadating sa kanyang guni-guni ng malukot na pangitain. Si Christine ang kanyang naalala. Walang ano-ano'y, "Inang! Asan ang pinto? Inang! Tapos mo ako!" Kinilabutan si Sisa. Waring namamaligmata at nagising sa isang tunay na pangyayari. Nang nakita ni Sisa ang bubong umaagos sa luwa ni Basilio, halos nakaiyaw si Sisa. "Anak ko! Bakit ko yung nakakatingin? Si Christine na iwan sa kumbento. Nagkanan ako sa kumbento iwan. Nang kalagpiling ang salita ngayon si Christine, sinabayan ko ng pagigis. Nagpatalustos ako sa bubig mula sa kampanaryo. Ayaw ko kaalisin kung di ko sa mundong gabi. Isunubang ko pagdating sa bayan ng ilang araw. At nang sigawan ng anak yung bibo, ako'y nagtatakbo. Ang mga kaitulong sa kanila, malamang hangin sa ginisin ng karte at nagpugtugin ka." Okay, sige. Ulit, pakilabas ang cellphone. Sige, pakilabas ang mga cellphone, buksan ang data, at subukan natin alamin ang mga naisulat niya dyan sa inyong kwaderno. Okay, ito po ang inyong itatype. Sige, pakilagay sa Google, verify nyo ang salitang slider. Kaya type nyo, slider. Okay, mga may data. Type nyo, slider. Nakita nyo ba? Color green. Ang tao, color green yun. Tapos, enter nyo. Enter, may makikita kayo doon na enter the code. Sino ang nakatap? Page 0 at page 68. Okay, nakita ba? Nakapasok ba? Okay, may nakita
nagkabait pa. O, meron pa. Okay, may naglagay, uni-uni, mabait na asawa. Okay, ang pinakamalaking salita, ano ang pinakamalaking salita? Okay, ibig sabihin doon, yan ang may pinakamaraming nag-type ng sagot na katangian ni Sisa. Nakikita ni si Sisa bilang nanay, bilang babae, bilang asawa, na ang katangian ay mahal. Okay, so mamaya, pag-usapan natin o kaya, banggitin niya sa akin, kung ang nagiging mapagmahal kang ito ay positibo o negatibo sa sitwasyon ni Sisa. Okay? O, sige, susunduan natin yan mamaya. At narinig ko ba sa inyo ang ating hinahanap na kasagutan. Sige, para mas mapalain natin, subukan natin gawin ang gawain na ito. So, mula dyan sa mga naisulat ng katangian, so meron tayo dito ang Venn diagram. Pamilyar ba kayo sa Venn diagram? Okay, so sa Venn diagram, ang nais kong nabigin, okay, ay ang katangian ni Sisa. So, mula dyan sa mga nasulat niya sa notebook. Okay, meron pa kayong eraser? Eh, para doon sa mga hindi nakapasok sa ating sana makita yung aming drawing. Para hindi na makita. Sino ang may marker dyan? Kailangan mo marker. Ano ba may marker? Hindi permanent ha? Baka permanent ang ibigay mo. Meron ba? Okay, so pagkakatulad ng nanay noon o ina noon bilang si Sisa at iba ng nanay noon at nanay ngayon. Kasi sino ang makakapagbigay sa akin ng mga kasagutan? So dito muna tayo sa noon. Ano ang katangian ng mga nanay dati? O, mula na sa napanood mo kay Sisa. Ano ang mga katangian na pabibigay na sa akin na nanay dati? Sige, iha. Okay, sakripisyo. Ano pa? Sige, iho. Ano pa? Pagtiis. Pagkakaiba tayo ha? Pagkakaiba. Okay, ano pa? Sige, iho. Walang karapatan. Meron pa ba? Meron pa ba? O sige, nanay ngayon. Yung mga nanay nyo ngayon. O paano i-describe yung mga nanay nyo ngayon? Sige, matalan. Ano po? Masipag. Okay, nanay ngayon. Masipag. O ano pa? O sige, wala makakarinig. Wala naman dito yung nanay nyo eh. O ano, paano yung nanay ngayon? Sige, Portor. Matapang. O ano pa? O pagkakataon nyo to. Sige, iha. Ano po? Malaya. Okay, malaya. Meron pa ba? Meron pa? O sige. Pakatalan. Ha? Masungit. Masungit ang mga nanay ngayon. Okay. Ngayon, dito tayo sa pagkakatulad. Ano nga dito ang pagkakatulad ng nanay dati at nanay ngayon? O sige, Pilates. Masipag. Ano pa? Sige, iha. Mapagmahal. Ano pa? Sige, si isip. Maalalahanin. Meron pa? Sige, sobra. Malambing. Ano pa ano? Malambing. Okay, sige, ngayon, dito sa mga naisulat dito, anong katangian na nakalagay sa loob ang nananatili pa rin at nakikita mo ngayon? Meron bang mga katangian dati na hanggang ngayon ay nakikita mo pa rin sa mga magulang mo? O sige, ano kaya yun? Ano kaya? O sige, iho. Ano katangian dito sa palagay mo? Na nakikita mo pa rin
Sige. Si ano? Sige, Jaime. Okay, ito lang. Ano lang ako titignan para makakaroon tayo ng perfect? Taga-amin. Okay, so, taga-amin dapat naririnig ko. Malinaw at masusing maihahambing ang nanay noon at nanay ngayon. Then, para sa presentasyon, dapat maayos at malinaw. Okay, para sa pang-mag-isa. So, ito po ang gagawin ko. Group 1. Asan ang leader ng group 1? Group 1. So, yan po ang gagawin. Sunod. Sa dalawang eksena po, tungkol sa napagbintangan ng anak. Paano nila ipapakita yung eksena na yan? Kung nangyari yan dati at nangyari yan ngayon. Okay? Paano nila makikita yung pagkakaiba ng magulang, ng nanay? Ay, pangkat dalawa. At si Sisa sa 2026. So, pipili kayo ng main character. Okay? And then, maghahanda kayo ng tatlong tanong. So, yung iba na members, syempre audience. Okay? So, bawal na kayo mag-isip. Next, ang tatlo. Okay, so ang gagawin naman ninyo ay para balita at babalita. So, dapat maririnig ko ang balita tungkol
na rito. Okay, sige. Nasaan na yung counter? Okay, number 1. Sige, simulan ka ang presentasyon ng pangkat 1. Susunod ng pangkat 2 at ng pangkat 3. Ako na yung counter. Sige, Lutran, sa harapan na. Pakibilis lang po. Kaya makakakilala muna ng pangkat. Sige, kayo na. Bilis po. Sige, pakilala mo na isa ba? Ano ang sabihin niyo? Sige. Sige, pati mo na. Ano mo na yung namumula ko ba na? Bawal ka. Bawal ka. Sige. Sige, ikaw na isa kayo pakilala ng grupo niya. Sige, pati mo na. Okay. Nakinig ko. Okay, nakita ko din ako sa'yo nagbatawasan ng kanta. Kaya makinig, para mamaya kayo rin ang pakikigtan. Ready? Okay, sunod na eksena. O, baka matanggal yung ano lang, kung ano siya ng uso. Okay na? Okay, sige, palakpakan natin ang pangkat 1. Yes, pangkat 2. Sige, pangkat 2, sa harapan. Okay, sige, tahimik na po. Ready? Okay na. Sige, palakpakan natin ang pangkat 2.
nila na namakaya, ay naghihirap, gawin nila para sa kanila. Paano nga ba natin ikukumpara ang ina ngayon at ina dati? Pagkumpara natin sila ng pagmamahal. Ang pagmamahal ngayon ng ina ay hindi sa atin pinapagawa ang mga gawain o konti lang ang pinapagawa sa atin. Pero ang mga ina dati, pinapagawa sa atin lahat para matuto tayo sa ating buhay. Ha? Sige, palakpakan natin. Okay. Okay, bigyan natin ng bagsa ang bawat isa. Okay, so para sa marka na nakuha na bawat pangkat, so yung record ko kapag naibigay ko na yung 1/4. Okay? Para sa pangkat isa, nasa yung binigay kong papel. Okay, para sa pangkat isa, ang kanilang gawain ay eksena, dalawang eksena, nanay dati, nanay ngayon, na ang sitwasyon ay napagbintangan ang anak. Okay, dapat yun ang nakikita natin. Paano tutugon ang isang nanay sa magkaibang panahon na pareho ang sitwasyon na pagbintangan ang anak. So, sa presentasyon nila, medyo hindi natin nakita yung tagapagdi at medyo naging magulo na ng gallery kasi nagtatanungan na yung ibang mga kagrupo. So, kaya nakakuha ng 6/10. Dahil sunod, ang pangalawa, nasa ng inyong card. Ang sabi rito, kayo ay magsasagawa ng hot seat si Sisa. Ano ibig sabihin ng hot seat? Si Sisa sa nakatagong panahon. Kayo ay mag-i-interview. I-interviewin niya si Sisa sa panahon ngayon. At ang mga tanong na binigay ay dapat ay masasagot ni Sisa. Okay? Pero yung nakita natin sa kanila, ano yung ginawa nila? Parang walang nag-i-interview na naganap. Okay? So, nakakuha din sila ng medyo hindi rin maayos yung paghahambing nila ng panahon ni Sisa at panahon ngayon at medyo nakuloy yung dami nila. So, binigyan ko rin sila ng 6/10. Next, ang katatlo. Sa pagkatatlo naman, ang kanila ay pag-uulat, reporting. So, ang report nila ay kung sino si Sisa. Okay? Ano ang kapangyarihan ni Sisa? Ano ang kanyang naramdaman na mawalan ang mga anak niya? Paano siya bilang asawa? Dapat yun ang miracle. And then, yung ngayon naman, yung mga nanay ngayon. Paano niya i-report o paano niya iulat ang mga nanay ngayon sa mga sitwasyon na nararanasan sa kasalukuyang panahon? Kung nakaranas sila ng ganong sitwasyon na pinabintangan ng anak, na abuso, paano niyo iulat ang mga nanay? Ano kaya pwede nilang gawin? Okay? Pero meron naman tayong narinig na mga paghahambing na ginawa ng kanilang grupo. So, binibigyan ko sila, so may paghahambing naman at tayo para ay maayos. Ngunit, ulang lang ang detalye. So, binigyan ko sila ng 8/10. Okay, sige. So, bigyan natin ng isang bagsa. Okay, so kung lang po sa mga pinresent ng mga bawat pangkat, ano kaya sa palagay nyo ang pinakamagandang solusyon? Kasi yun ang dapat mong marinig ko sa presentation nyo eh. Ano yung gagawin ngayon ng mga nanay? Sa kasalukuyang panahon
Okay, pasok dito. So ano ba yan? Yung anti-Bausi law. So, pakinggan natin kung ano ba ang tungkol dyan. Wala kasi mga nakakawin ng mga Usahan ng Republic Act No. 9262. Ito ay ang Anti-Violence Against Women and Young Children Act na mas kilala sa tawag na Anti-Bausi Law. Pinarusahan ng batas na ito ang iba't ibang uri ng pang-aabuso, kabilang ang physical, psychological, sexual at economic abuse laban sa kasintahan, karelasyon, ka-living partner o asawang babae o kanyang anak. Isinasampa ang kasong Bausi sa Regional Trial Court ng lugar kung saan naganap ang pang-aabuso. Ang parusa sa pagbalga ng Anti-Bausi Law ay pagkakakulong na di bababa sa 6 na buwan at multa mula 100,000 hanggang 300,000 pesos. Samantala, upang masiguro ang kaligtasan ng biktima, maaari siyang mag-apply para sa Barangay Protection Order sa kanyang barangay or Temporary or Permanent Protection Order sa Family Court ng lugar kung saan siya nakatira. Ang pag-apply para sa protection order ay maaaring hihingin ng kanyang mga magulang o relatives within the court civil review of consanguinity or affinity, barangay officials, police, DSWD social workers or officers, or at least 2 concerned citizens. Ang biktima ng Bausi ay entitled sa actual, compensatory, exemplary, at moral damages mula sa offender. Siya ay entitled din sa paid leave of absence hanggang 10 araw mula sa kanyang employer. At yun na po ang ating usapan nila ngayong araw. Ako po si Attorney Okay, so narinig natin, di ba? Mahigpit, di ba? Na kapag kayo ay nakakita ng mga bata, babae na inaabuso, meron tayong batas. O, ganun din naman sa mga kalalakihan. So, hindi tama na itaranas mo, o kaya may nakita kayo yung mga magulang nyo, yung nanay nyo, kapatid nyo babae, na nakararanas ng abuso. So, meron tayong anti, okay? Bausi Law, o RA 9262. Okay, sige, naintindihan po ba ako? Malinaw. Okay, sige, kung malinaw, sagutin natin ang kaya na ito. O, ngayon, paano kailangan din ang katangian ng isang ina noon at kasalukuyan? Ano yung mga nakita niyong pagkakaiba? Dala doon sa mga naging presentation natin. Sige, Iho. Pagkakalima ko yung ano po, yung dati ko labi na po sila sa bahay. Tapos sila po yung nagkasi-kasi ng mga anak nila. Pero po ngayon, pinagtatrabaho na po ng mga ina. Tapos ano, yung minsan po, may iwanan po yung mga anak nila na mag-isa. Kaya po yung tatay nila. Okay, so ibig sabihin, napapansin na meron talagang malaking pagkakaiba at nanay dati at nanay ngayon. Sige, ngayon, tignan ko kung talagang malinaw sa inyo. So, dito sa bayan natin, bago tayo bigay ng ating pagsusulit, ang gusto ko lang gawin ninyo ay isipin ninyo ang mga nanay ninyo. So, walang ibang papasok sa isip nyo, kundi yung pangalan ng nanay nyo, larawan ng nanay nyo, kung paano kayo pintayin sa bahay, paano kayo sa bahay, o kung hindi naman nanay ang kasama nyo, sino yung nagpakananay sa inyo. So, yun lang ha. Tanggalin na mga kung ano nga lang iniisip, pangalan at mukha lang ng nanay ang nasa isip. Handa na po ba? Okay, sige po ng maayos. Pakita natin ang video na to. Ay, Iho, huwag ka na magkabis mo. Nahayaan ka ba ng mama mo pumasok ng ganyan? Asan ang nanay mo? Ay, ano ba yan? Sino ba nag-aasikaso sa'yo? Hindi mo kasama nanay mo? O tingnan mo, mag-isa na naman. Kawawa naman. Wala ka bang nanay?
number natin eh. Letra lang, ha? Ano doon sa mga napanood nyo? Nasa katangian ng nanay Noel at katangian ng nanay ngayon. Yung sa video na napanood natin, at ano naman yung may pagkakatulad. Sige, sa pinuto. Letra lang, letra. Ayun, iba nauna na eh. Wala pang distraction. Galing natin ng number. Excited. Okay na. Ayan, letra lang ha. Letra. Sige. Palit na po ng papel. Walang mag-check ng sariling papel. Palit na. Letter na, letter. Palit na. Nilagyan na ang Irina Stony, ang apelido nyo. Irina Stony, apelido nyo. Kaya palit na, please. Kaya palit na, wala na akong nakita nagsasagot. Sige, pwede na po ba? Nasa likuran. Okay na? Sige, so ito ang mga tamang sagot. Sige, bilang. Check, bilangan ng square, lagay sa taas, lagay sa may-ari. Okay, taas ang kamay. Tignan ko kung sino ang mga nakakuha ng square. Ito na lang. Taas ang kamay. Okay na? Ay, balik na ba sa may-ari? Balik na. Sino ang nakakuha ng 5? Taas na mabuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Sino nakakuha ng 4? 1. Sino nakakuha ng 3? 2. Pasok mo naman. 2. Isa. Dalawa. 1. Nakakuha ng 1. 0. Ayun kayo naman. 28, 29, 30, 31 lang kayo? 31 lang. Okay, sige. So, 31. Okay, pasa pa tayo sa gitna. Forward. So, para sa inyong takbang aralin, nakasunduan natin para sa susunod na araw. Tignan to. Sa isang buong papel, ay sumulat ng 3 hanggang 5 pangungusap na sasagot sa katanungan sa ibaba. Kung mabibigyan kita ng tayo, sisa, ito ang sasabihin ko. Okay? Sa isang buong papel. Isa-send ko na lang sa GC. Gagawin ko ito, ha? Ipapasa sa akin sa susunod na araw. Kung kaya bukas. Okay, may tanong? Walang tanong? Okay, sige. Pasa na. May tanong? Ano tanong? Po? Yung kanina? Ano kanina? Mamaya, i-sabi ko na lang sa GC. Okay? Sige, okay na. Sige, so